Breaking news mga kaibigan, dinismiss na nga ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga sinasabing patong-patong na kasong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga kasamahan nito. Tama mga kaibigan, dismiss na. Tapos na ang kasong isinampa ng mga kapulisang ito laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga kasamahan. Matatandaan na naging critical nga po ang kalagayan ni Attorney Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Hospital, kaya kinailangan itong ilipat sa St. Luke's, no? Kasama syempre ang ating Vice Presidente. At kung inyong babalikan ang mga pangyayari noong oras na yon, ay bumarikada pa nga ang mga kapulisan upang harangin ang paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez sa St. Luke's, no, mula sa Quezon City Veterans Memorial Hospital. Okay, so kitang-kita kung paano tinutulan ng mga pulis ang isang emergency at hinarangan pa nga, no, ang hospital na parang isang criminal ba ang taong nakaratay sa banig ng kamatayan at nanganganib ang buhay. Sa isang tagpo ay kitang-kita na nagmamadali ang mga kapulisan na isara ang sasakyan kung saan ay kitang-kita dito na nasa loob ng ambulansya nga po, no, si Attorney Zulaika Lopez at si VP Sara kasama ang kanyang police security aide ay nasa gawing pintuan ng sasakyan. Subalit pilit na isinasara ng mga pulis ang sasakyan at hindi na inisip na maiipit ang ating Vice Presidente at iba pang nasa labas ng sasakyan. Isa itong paglapastangan sa pangalawang Pangulo na ibinoto po ng 30 milyong mga kababayan o mga Pilipino. Sinampahan din po si Vice President Sara Duterte ng grave threats, no? Dahil sa kanyang naging pahayag, napapatayin nito si BBM Liza Araneta at si Martin Romualdez, at hinihintay pa po ang resulta sa kasong ito, no, kung ano po ang kalalabasan. Subalit ang mga naunang kasong ipinail ng mga kapulisan, no, yung sila na nga yung gumawa ng hindi maganda sa Vice Presidente, sila pa yung mayroong lakas ng loob mag-file ng complaint at magdemanda kay VP Sara, kung hindi ba naman sila mga tungangs, di ba? Sila pa nga yung magpa-file. Sila ngayon nag-abuso. Sila ngayong lumabag doon sa tinatawag nilang mandato, no? Protect the country and protect the people. Yun lamang po tayo. Magbabase lamang po tayo doon. So, paano tatakas ang isang pasyente na nakahiga nga, no? At nanganganib ang buhay? Paano makakatakbo yun? Diyos ko po, Mariosep Santissimang Kapulisan nito, mga bobo, mga depunggal. Ayan na nga mga kaibigan, dahil nga napatunayan po na walang pag-abuse sa authority at hindi rin po nilabag, no, ng Sara Duterte ang mga kasong isinampalaban sa kanya, ay dinismiss na nga po ng Quezon City Prosecutor's Office ang kaso. Okay, so yun lamang mga kaibigan. So, kung nais po ninyong malaman ang kwento sa pangyayaring ito, ay i-research nyo na lamang po sa YouTube, no, ang ibang mga pangyayari. Kinakailangan po kasi nating balikan ang mga pangyayari bago tayo magbalita. Nang sa gayon ay maging konkreto po at makatotohanan, at syempre hindi po tayo gumagawa ng kwento ng walang basihan. Okay, so kitang-kita nyo po yung nangyari noong panahon na inilipat si Attorney Zulaika Lopez mula sa VMMC patungo sa St. Luke's. Kitang-kita nyo nga po, di ba, nag-hysterical pa nga si VP Sara dahil nga isasara yung pinto maiipit talaga siya doon. Kung hindi ba naman bastos yung mga kapulisan, yung doktor ng pulis, no? Tapos sila pa yung mega ng yung may lakas ng loob na magdemanda kay VP Sara, di ba? Kung hindi ba naman talaga depunggal. Samantala, kung naniniwala po kayo na ang ating Vice Presidente ay wala pong kinalaman, no, sa mga ginagawa sa kanya, sa mga pinapakita sa kanya, no,
doon sa ginagawa ng Kongreso, no, yung mga particularly mga kalaban po ni BP Sara. Kailangan po nating magtulong-tulong, mga kaibigan. Ako po, hindi po ako maka Duterte, hindi po ako maka Sara Duterte. Ako po ay nandoon sa sitwasyon na kung saan ay mas tinitimbang ko kung ano ang tama, ano ang nararapat, ano ang nakasulat sa ating saligang batas. At base po sa mga napanood kong mga pangyayari sa Quadcom, sa Tricom at sa iba pang mga platform, no, kahit po sa pang media interviews, nakikita ko po, no, maliwanag po sa aking mga mata, no, at sa aking pangunawa, wala pong nilabag na kahit anong krimen o kahit anong nakasulat sa saligang batas ang ating Vice Presidente. Pero yun pa man, ganun pa man, magpugay po tayo sapagkat ibinasura na po ang kasong direct assault, grave coercion at disobedience to authority against the Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga kasamahan. Ngayon, hintayin natin na lumakas si Attorney Zulaika Lopez dahil ang isang abogado po ng Office of the Vice President or rather Department of Education, no, si Attorney Powa. Ngayon po ay nagpresenta po ito, no, si Attorney Powa ay nagpresenta na maging abogado po ni Vice President Sara Duterte kung sakaling ipagpilitan ng Kongreso na matuloy ang impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Patunay lamang na mayroon pang mga bala at hinihintay lamang ng opisina ni Vice President Sara Duterte na magisa sa sariling mantika ang kanyang mga kalaban. Ayan. So, kung inyong matatandaan, isa po si Powa, no, si Attorney Powa sa mga inimbitahan ng Quadcom para madiin si Vice President Sara Duterte. Subalit ito po ay nanindigan na walang kasalanan, wala pong nilabag si Vice President Sara Duterte sa alinman sa mga alituntunin ng Department of Education. Kaya naman, dahil kinakailangan ng na-realize na po ni Attorney Powa na kailangan ng magtagumpay ang katotohanan. Kailangan ng pumanig sa katotohanan. Obvious na lahat ay ginagawa at gagawin nila ang lahat para masira, mawala sa landas nila si Vice President Sara Duterte. Mga mamamayan, mga Pilipino, magtulong-tulong po tayo. Kung kayo po ay naniniwala na walang pagkakasala si Vice President Sara Duterte, no? Ibahagi po ninyo ang inyong opinion sa video na ito. Mahalaga po na malaman ang inyong opinion. Whether you are agree with her or not, galit man kayo sa kanya o kinakampihan man ninyo si Vice President Sara Duterte, napakahalaga po ng boses ng taong bayan. Ang video na po ito ay hindi po para kay Sara Duterte, hindi po ito against Sara Duterte. Ito po ay objective na video na kung saan malaya po ang mga kalaban ng mga Duterte, malaya rin po ang mga Duterte na sabihin po ninyo ang inyong opinion sa comment section po ng video na ito upang nang sa gayon kapag bumalik yung kumbaga kapag dumaan pa ang mga buwan, mga araw, ganyan, mga taon, ay maaalala natin na ang videong ito ay hindi po basta-basta. Ito po ay isang video na kung saan ay ipinakikita ang tunay na pangyayari at mga nagaganap. Kaya balansehin po natin ang ating magiging desisyon, ang magiging opinion. Dapat ito po ay naaayon sa ating saligang batas, naaayon sa katotohanan. Ano po sa tingin ninyo, mga kaibigan? Kung kayo po ang aking tatanungin, nararapat ba na ipawalang kumbaga bisa, no, ipawalang sala o i-dismiss ang kasong isinampa kay Vice President Sara Duterte, no? So yan, yun lang po guys. Salamat. Huwag ka na bumida! Huwag ka na bumida, sir! Please, back off!
namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan in the performance of our duties, and then naging ganon pa. Nobody is above the law. Kung meron paglabag, ay ating kasampan ng kaso.